Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-45th na po na yugto po ng ating prayer and fasting daily devotion for the nation. So, for this season po, ang ating pong tema ay the things that I do to step into and claim victory over the evil schemes of the enemy. Yan. Bago po tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa bawat isa upang makapakinig na yung salita at mapag-aralan kung ano man po ang yung gusto ipahiwatig sa bawat isa, Lord. And nawa po ay bigyan niyo po ang bawat isa ng wisdom and knowledge upang maitatak po namin sa pinakamatabang bahagi ng aming puso't isipan ang aming pag-aaralan ngayon at ni-apply po namin sa aming mga buhay. Lord, thank you po sa mga nakikinig nito at nagkaroon ng initiative, Lord God, to spend time with you, Lord God, at mapakinggan ang iyong mga salita, Lord God. Maging ako, Lord God, guide me, Lord God, as I share your word right now, Lord God. Nawa po ay ikaw lamang po ang mabless at mapapurihan, Lord God, at wala na po iba. Ito po ang isang panalangin, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Ayan. So, muli po ang ating pong tema para sa season pong ito, bago po ako mag-start, is the things that we should do to step into and claim victory over the evil schemes of the enemy. Yan. Sabi po dito sa Romans 8 verse 37, sa NIV version po, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Yan. Bilang youth po, or para po sa marami po sa atin na dumaan po sa kabataan, hindi po madali yung laban sa everyday life natin. Sometimes po, hindi lang po natin nararamdaman or unconsciously, marami po tayong nararamdaman na hirap. For example, marami pong pressure sa paligid. Sa school, sa family, expectations po ng ibang tao, and syempre po yung sa sarili natin. Yung pag-iisip po natin sa sarili po natin. And lalo naman po yung binibigay na doubt ng social media sa bawat isa, lalo na po ngayon sa mga youth, sa mga Gen Z na masyado na pong babad sa social media. Marami rin po mga standards na nasa-set, and parang nagiging way po yun para po ma-degrade po yung parang personality nila, and nag-doubt po sila, nagkakaroon po sila ng doubt na para pong yung iba pong tao is mas ahead sa atin, na taas kesa sa atin. Nagkakaroon po tayo ng doubt, ng pag-aalala po natin na hindi po ba tayo enough. O kaya naman po, parang bakit po lahat sila may patutunguhan pero ako parang nandiyan lang. And syempre, andyan din po yung temptation sa atin. Lalo na po for us Christians, may mga choices po na alam po nating mali pero nandiyan pa rin. It invites us to take the easy way out. Pero over all these things po, meron pong good news. And ang good news po is hindi po tayo nag-iisa. And higit pa po doon, hindi lang po tayo basta makakalampas sa mga dinaranas nating mga problema. Kahit noon. Lahat ng yon, sabi nga po sa Romans 8 verse 37, in all these things nga po, that we are more than conquerors through Him who loved us. Ibig sabihin, hindi lang po ito basta makaraos tayo sa mga dinaranas nating mga problema, or whether para lang po matapos yung mga storms na dinaranas natin sa buhay natin. Hindi lang po siya in terms of survival. May victory po na inilahad na si Lord para sa atin. May victory na po tayo, hindi po dahil sa lakas natin sa pansarili, kung hindi sa lakas po natin kay Jesus. Hindi po ibig sabihin naman nito na wala po tayong pagsubok, pero rather it means that dahil kasama po natin si Jesus, we have stepped over and claimed victory. Ayan. Ibig sabihin po nito, hindi po tayo mag-isa sa laban. So, when we feel like ang dami po nating pinagdadaanan, let's all take a breather and remind ourselves that we have Christ, we have Jesus, and we have God in our side na nakikinig sa atin at handa tayong gabayan sa dinadaanan natin sa buhay as long as we open up to Him and we acknowledge Him as our Lord and Savior. Yan.
more than conquerors po yung sinabi dito. Na napansin nyo po ba yun na hindi lang po basta panalo, kung hindi tagumpay po na puno ng pag-asa at lakas galing sa kanya. Conquerors po. Yan. So, sa tema po natin, things po that we do to step into and claim victory over the evil schemes of the enemy. I have prepared 3 points po para po sa akin, yung pinaka main points po na ginagamit ko po or ina-apply ko po sa aking buhay upang magkaroon po ako ng victory against na panggugulo ng kaaway. Una po is remembering to submit and stay aligned with God. Sabi po dito sa James 4 verse 7, sabi po dito, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Yan. Bilang youth po, aminin ko po, ako rin po nararanasan na maraming temptations and pressures sa paligid. Minsan po para bang all eyes are on me or parang nasa atin. Lalo na po sa school, sa family, sa work, or even sa social media po. Marami po, madali lang po magpabaya o sumunod po sa mga mali, lalo na kung feeling po natin na mas madali or parang it's the easy way out o para bang mas gusto mo yung gawin kasi andun po sila. Halimbawa po yung mga temptation na lang po sa amin ng mga estudyante na kapag hindi po kami nakapag-study for an exam na mag-cheat, mag-lie po, yung mga little white lies na para hindi po tayo mapahiya or sumama po sa mga barkada natin even though we know na hindi naman po tama. Yun po. And alam po natin that sinabi po dito, 'di ba, na we should submit ourselves to God. And submission po yung ginamit na term. Kasi po, ang submission po, it means to surrendering yourself to God. Ang submission po kay God, it doesn't mean weakness. It means po choosing to go on God's way even though we know na hindi po siya aligned sa mundo and mahihirapan po tayo. Kasi ang flesh po, ang gusto po ng flesh is to magkaroon lamang po ng pleasure or maiwas po tayo sa pain. And ang God's way po is even though mahirap or magkakaroon tayo ng conflict to do it, it's the only way out of the schemes of the enemy kahit po hindi natin gusto. Kasi when we choose to submit to God, we're choosing to say, I trust you more than my own way. Para bang we give Him all the authority to have to do decisions in our lives rather than sa sarili po natin pag-iisip na knowledge lamang po ng mundo na iniisip po natin na kaya po natin. That's where we start to fight the enemy po when we submit to God. Kasi ayun po yung time na lalapit po tayo kay Lord and we're asking for His help and guidance upang mapagtagumpayan yung dinaranas natin sa buhay. Doon po tayo nag-start to fight back sa enemy when we stop fighting our battles on our own and let God lead us. The moment that we choose God's will po, we start to resist the enemy. When we stand firm in the truth, the devil won't hold us back. God's strength becomes our strength. It flows na po sa atin. Ganun po. So, when temptation comes, when we feel pressured po, we should always remember that we should submit to God and He'll make the devil go away from us. Pagkat si Lord po, He's the author of all and He has the right to make the devil flee po. And secondly po, ang pinaka parang one of the main na ginagawa ko pa po upang upang mapalayo po yung panggugulo ng kaaway sa akin is I arm myself with God's truth. Ayan. Even though dito po, sabi po sa Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Sabi po. Yung Bible po kasi, ayan po, let's focus on the word na po dito. Kasi one of the main reasons for why I added this kasi sometimes po na namimistook na po natin yung Bible into just libro na parang
knowledge, mga stories, mga teachings ng mga ginamit ni Lord, yung mga prophets, yung mga disciples niya. And hindi po dapat natin ilimit yung Bible into just that. Kasi ang Bible po is more than that. Hindi lang siya tungkol sa mga stories or yung mga katuruan sa Bible, kundi isa po siyang pwedeng maging weapon na pwede po mag-guide sa atin in the darkest moments of our life. Sa mundong punong po ng lies, sa social media, sa news, and even the people in our lives. Kumbaga sa buong mundo po. It's easy to believe na hindi po tayo good enough or that we're missing something or not, ayun, or hindi po tayo enough. Lagi pong may pressure that we need to fit in. Kailangan po nating maging appealing sa mata ng mga tao, sa flesh, mag-appeal po tayong perfect, or maging successful to feel accepted. Pero ang sabi po ni God that we are fearfully and wonderfully made nga po, diba, sa Psalms. And when the lies come po, when the world tries to make us feel po that we're not enough, let's all remember po that to go back to the truth. Kasi po, God's word is like a flashlight po sa dark na it shows us the way to go and saan po ba tayong path dapat tumungo, kung saan po ba tayo dapat dumiretso para sa ating buhay. It reminds us of our worth, our purpose, and yung real po nating identity. Kaya sometimes po when we feel that we're down or kumbaga we feel blue or parang nade-degrade na po tayo ng mga things sa mundo, na overstimulate na po tayo sa mga worldly things, we should remember po that sa mga times po na hindi po tayo sigurado kung saan po tayo pupunta or feeling po natin kulang po tayo, let's remember to get into the Word po. The more that we know God's truth po, the more that we can push back against the lies that the enemy throws at us. Kailangan po nating alalahanin, may this serve as a reminder po, not only to me but to everyone who's listening, that we don't have to fight the battle alone. Kaya po, if we set up barriers po on coming to God, or parang nagkaroon po tayo ng walls na tinayo po natin dahil nafe-feel po natin na wala si God, let's go back to the truth po. Pagkat we should remember that we don't need to fight the battle alone, kasi God will help us and the Word of God will make us stay strong. Pagkat yung world po is marami pong lies na tinathrow sa atin para po hindi po tayo grow as a Christian. Yun. And yung last po na akin pong gustong i-share is to know and embrace our identity in Christ. Ito po yung pinaka gusto ko pong i-highlight, kasi ito po yung parang na-oversee po ng bawat isa, lalong-lalo na po kapag matagal ka na po sa ministry or matagal ka na pong Christian. Ito po yung nakakalimutan ng bawat isa. To know and embrace our identity in Christ. Sabi po dito sa 1 John 3 verse 1, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are." Yan, ang ganda po ng verse na to. Ngayong panahon po, sobrang dami po ng mga labels na binibigay sa atin ng ibang tao. Boring po tayo, wala po tayong kwenta, wala kang future, or even yung worst na hindi po tayo enough. Yung mga labels po to, minsan nag-i-stick po siya sa pagkatao natin, and sometimes nadadala po natin as we grow up. And it can make us doubt kung sino po ba talaga tayo. Kung whether totoo nga po ba yung sinasabi ng mundo, ng mga tao, na ganito lang ako, and wala na akong mararating sa buhay. Kaya nga po, minsan, we try so hard to fit in, to please people, to change ourselves just to be accepted. Lalo na po sa mga youth. Ayun po yung napapansin ko lately. Even sa sarili ko, sometimes, I feel that na-pressure po ako ng mundo or ng mga worldly things that it makes me pity myself, or parang it makes me doubt myself. Yun po.
Pero yung totoo po, our identity doesn't come from what others say or what the world expects of us. But rather, our identity po is found in Christ. Ayan. As a man of God. And alam ko naman po, alam po ito ng bawat isa, pero ito po kasi yung nakakalimutan natin na kumbaga, even though it's just a basic thing, ito po yung pinakamahirap na pinapakalimot po sa atin ng kaaway, na kailangan po nating alamin kung ano po ba tayo talaga in Christ, kung sino po ba tayo. Ako po, kung sino po ako, kung sino po ako kay Lord, and hindi po sa makabundong bagay. Yan. When we embrace that identity po, kunyari po, ako po as a minister of Christ, when I embrace my ministry kay Lord, when I truly understand na po that naintindihan ko na po na loved ako, na pinili ako ng Lord at inaccept niya ako, magbabago po ang lahat. Pagkat yung perspective po natin is mag-go along with it, and magbabago rin po. Iisipin na po natin that all these things po that the world throws at us, judgment, condemnation, or whatever bad things it throws at us, maalala na lang po natin yung identity natin kay Christ, na pinili niya po tayo, minahal niya po tayo, at namatay po si Jesus para sa atin. And it will change everything. Hindi na po natin kakailanganin magpanggap or makipagsabayan sa lahat ng trends just to feel validated. Kasi po, andyan na po si Lord to give us our validation, our reassurance na ang author na mismo ang nagmahal sa atin. Hindi na po natin kailangan magpanggap or makipagsabayan sa lahat, or hindi na po natin kailangan to prove yung worth natin through our grades, achievements natin, or kung ilan po yung mga kaibigan natin, ilan po yung mga followers natin sa social media. Na-accept na po natin, and na-accept na po natin, and naging identity po natin, and confident na po tayo na mahal tayo ng Creator ng Holy Universe. Now, kapag alam na po natin na kung sino po tayo in Christ, nothing else will ever shake that confidence. Hindi na po natin kailanganin maghanap ng approval out of other people. Pagkat alam na po natin sa sarili natin, we have the self-esteem and the confidence that minahal na tayo ng Lord. The highest of highest and the King of Kings. Yan. Ayun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nawa po ay makapag-reflect po tayo. And wait lang po pala. I want to leave a question po for us to reflect on what we learned ngayong gabi po. Ayan, gusto ko lamang po i-ask, do we need to remind ourselves of our true identity in Christ instead of listening to the lies around you? And what is our true identity in Christ? Ayun lamang po. Maraming salamat po, and bago po ako mag-close, last na po, alalahanin po natin, gusto ko lang po talaga i-highlight na yung battle po na pine-face natin is not ours to fight alone. With Jesus, we are more than conquerors. Kagaya nga po ng sinabi ko sa simulang verse, it doesn't mean that life will be easy. Syempre po, may mga problema pa rin. Pero, it does mean that we already have victory because of Him. Na, meron na po tayong papagwalaking victory pagkat alam po natin na nanalo na ang Lord. So, let us walk in that confidence every day. We are not fighting for victory, we are fighting from our victory. Kumbaga, we've already won because of what Christ has done for us. Kaya, let us all walk in that confidence, and let's stop whatever the evil schemes of the enemy throws at us. Ayun lamang po. Yan lamang po. Let us pray na po. Maraming salamat po sa inyong time. Hallelujah, Lord God. We praise you. We worship you. Maraming salamat po, Lord God, sa iyong word ngayong gabi, sa iyong pag-iingat sa bawat isa, sa pakikinig ng bawat isa upang malaman po namin ang iyong salita, at malaman po namin kung sino po kami sa iyo, Lord God, at
nawa po, mag-serve po ito as a reminder to everyone na sa'yo lamang po mag-focus at wala nang iba, Lord God. And Lord, nawa po ay tumatak po ito sa isip at puso ng bawat isa. Maging sa pagtatapos ng araw na ito, kayo po mag-iingat sa bawat isa. Kayo po magbibigay sa amin ng good night's sleep, Lord God, and nawa po, Lord God, ay hindi po namin makalimutan na lumapit sa inyo sa tuwing nahihirapan po kami, Lord God. Ito lamang po ang aking samot panalangin. Ingatan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan lamang po. Thank you po.